Autism ang sakit ni John John. Autism? Yes. Autism is a disability that affects 1 in 1,000 people. Usually lalaki. Just exactly what the cause is, wala pang nakakaalam kung ano ang sanhi nito. We don't know whether it's biological or what. But may mga simptomas yan. Usually, it is characterized by a profound withdrawal. Like, para bang wala silang nakikita. Wala silang naririnig. Para bang may sarili silang mundo. Pag naturuan naman silang magsalita, medyo mahirap din. Kailangan dahan-dahan at paulit-ulit. For example, pag sinabi kong ito'y silya, kailangan ang kasunod niyan silya din. Anong magagawa doon? Well, gaya nga ng sabi ko, there is no known cause for it. The best thing that science can do is to have special schools for autistic children where they can undergo therapy for learning. Huwag mong sisihin ang sarili mo. That's the usual thing. Parents blame themselves. No. Kailangan maging matatag ka. Kailangan ipakita mo sa anak mo na mahal mo siya. Kailangan ni John John ang pagmamahal mo. Eh di siguradong matalino din ang anak mo. Like father, like son, di ba? Natural. Saan pa magmamana? Issue na nga lang ng judge ang hinihintay namin. Akala mo ba namang humiling pa ito ng motion for additional evidence? Porsigido! Yan! Futile efforts. Wala. Paano ka nakakasiguro? Imagine, them against sa kumpare natin si Mike Esquivel, wala silang panalo. He never lost a case. It's history. Mag-give up na sila. Excuse me. Mike, excuse us. Oh, excuse me, guys. Hindi pa ba tayo uuwi? Uwi na? Maaga pa. What's wrong, ha? What's wrong? Ha, gusto ko na umuwi eh. O sige, ganito ang gawin natin. Magpahatid ka kay Mang Lino, tapos sabihin mo sa kanya, balikan lang niya ako. Hindi, gusto kita makausap. Okay? Hindi. Mukhang interesting yung iniisip mo. O sige, sige. Give me 10 minutes. Magpapaalam lang ako sa kanila. Ha? 10 minutes. Diba? Wait a minute. Slow down. Medyo nabigla ako. Paano ko malaman ni Fina? Eh, bakit mo naman sasabihin, no? Look, hindi siya masasaktan sa hindi niya nalalaman. Well, we are all partners in crime here. Kami ni Paul, makakatiyak kang walang mag-i-squill. Ewan ko si Berna. Excuse me, ha? Ako ba naman ay kailangan niyo pang pagsabihan? Dati pa, magkasangkot na kami ni Ditas. Mas chismoso pa nga kayo mga lalaki, eh. O ano, Rebel? Gusto mo nang babasa ang sample ng contract? Pwede ko nang ipakita sa'yo. Mukhang binigyan niyo yata tong kaibigan niyo, ah. Ayaan niyo na muna siya makapag-isip. Total, hindi naman ako nagmamadali, eh. Mauna na ako sa inyo. Saan ka pupunta? May lakad pa ako. Sabay-sabay na tayo. Huwag na, may susundo pa sa akin, eh. Bye. Bye. Sige. Bye. Aditas? Ditas, I'm sorry. Huwag mo sanang isipin na ayoko sa'yo. Kaya lang, Wala kang dapat i-explain. Naintindihan ko. Mahirap talagang pasukan ng ganitong sitwasyon. Pag nakapag-desisyon ka na, sabihin mo lang kila Dick. They'll know where to find me. Okay? okay. Bye. Bye. Saan niyo naman nakilala yun, pare? Best friend ko. Niligaw na rin niya ni Paul, eh. Di ba, Paulino? Hindi nga lang pumasa. Tapos, i-blinded ko kay Dick. Wala rin nangyari. Bakit? Because she's not that kind of a girl. What do you mean she's not that kind of a girl? Pare, hindi mo siya... Pabayaran mo siya para magkaroon ka ng anak. Pare naman, sino naman disenteng babae ang papaya gumawa nun? Si Ditas, pare.
talaga. Oh yeah, I'll see you later. See you. Bye. Dito ka ba magdi-dinner mamaya? Hindi ako sure. Bakit? Alis ako eh. Saan ka pupunta? Kina Roxanne, birthday niya. Nakita ko si Mike kahapon, wala naman siyang binanggit sa akin. This year kasi, hindi invited ang mga husbands. Gusto ni Roxanne, puro kami mga babae. Tipong girls' night out ba? Napapadalas yata ang girls' night out mo ngayon, ah. Ano naman ang masama doon? Panay din naman ang boys' night out mo, ah. Nagbibilangan na ba tayo ngayon? Ewan ko sa'yo. Parang ikaw pa nagrereklamo eh. Hindi ako nagre-reklamo. Pinupuna lang kita. Ayoko nang pinupuna. Ayoko nang parang... Parang hindi ko na pwedeng gawin ang gusto ko, ah. Wala akong sinabing ganon. Hindi mo na kailangan sabihin. Oras na ito ng pagtutuos. Tapusin na natin ang dapat pang tapusin. Mabuti na lang, kasama kayo. Madali tayo magkakaintindihan. Dahil kasali kayo rito. Kailangan ko ho ng pera. Malaking halaga. Anong palagay mo sa amin? Central Bank? At bakit bibigyan ka pa namin? Si Emil pala ho. Isa siyang Benitez. Tagapagmana ng malaking kayamanan. Sa kabalita ko, katulad ko, pasabit-sabit siya sa shooting. Pag siya ng pangasawa ni Zen, ayos na kayo. Dapat lang malagay sa ayos ang buhay niya na sinira mo. Nang dahil sa'yo, muntik na... Oh? Bakit ganyan lang kasamaan mo, Joel? Bakit pilit mong ginugulo ang buhay ko? Bakit hindi mo na lang ako patahimikin? Dahil sa'yo na rin. Dahil tinatrato mo akong parang isang ketongin. Parang isang basura. Inabaliwala mo pagmamahal ko sa'yo. Inaamin ko. Isa akong hampas lupa. Isang mahirap. Magnanakaw, manggagatso. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, malinis. Puro yan. Hindi ko binabaliwala ang lahat ng yan. Walang-wala pa talaga sa loob ko ang pag-ibig. Ayoko pang umibig. Kailangan ko ng 20,000. 20,000? Sasakalin muna kita. Kung hindi ho, ibubulgar ko sa mga press people ang, ang tungkol kay Emil. Ang tungkol sa inyo nakaraan. Sa mga nangyari sa atin. Alam niyo naman, usong-usong ngayon yung pagkakalkal ng mga baho ng mga artista. Di ba? At kung magbibigay kami, ano? Tatahimik ako. Hindi kami magbibigay kahit na ano. Wala ka makukuha sa amin. Zen, kukontak ako.